po, so ngayon, nakakagulat, biglang lumabas at nag-vlog etong si Dado Clemente at meron siya mga sinasabi dito na di umano, may mga banta daw mga kababayan sa kanyang buhay. Ano po, dahil parang may order daw na kapag ka nakita siya mga kababayan, parang shoot to kill, parang ganon. Yung sinasabi po dito ni Dado Clemente. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan, etong kanyang live kanina. Eto, i-play na po natin. Ikini-credit natin sa kanya yan ha. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Mga FGF commanders, members and supporters, buong Pilipinas, mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat, tanghali, hapon. Nag-live na ako para pinipigilan ako mag-live ng mga kasama ko pero marami nagwo-worry, dami nagme-message. Hindi. Ba't parang nasa gubat parang nasa gubat, putik na wala yung signal. Ayan, okay na. Okay na mga kababayan. Ayan, tuloy natin. Nawawala yung signal ko eh. Sa mga nagme-message sa akin tsaka tumatawag, I know you are concerned, pero lalo na mga asawa. Isa lang asawa ko, para lalo na dun sa misis ko. Shout out, kamusta ka na dyan? Hindi ako sumasagot sa mga tawag para safe kasi minomonitor ang cellphone. This government is capable of eavesdropping. No? Yung mga rights natin wala hindi nire-respeto. Ibig sabihin, tumatawag, nag-aalala na daw yung kanyang asawa, tumatawag sa kanya. So malamang nagtatago etong si Dado Clemente mga kababayan. Nagtatago na siya. Kasi mga kababayan nakahiwalay siya sa kanyang asawa. At yung kanyang asawa daw ay nag-aalala na sa kanya. At hindi na siya sumasagot mga kababayan ng mga tawag kasi minomonitor daw di umano ng gobyerno yung kanyang telepono, yung kanyang cellphone. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Ninanakawan nga tayo kaya walang kakwenta-kwenta no? So, sa mga nag-iisip kung if I'm okay, no? Si Bukay, ewan ko kung anong status niya. Hopefully magkita kami one of these days, no? So we decided na mag-ano muna, separate, mahirap magkasama baka mamaya ratroting kami. Ina-assume namin na may order na pagka ina-assume lang pala nila. Ibig sabihin nagtatamang hinala na sila mga kababayan. Ina-assume nila na may order daw, na kapag ka nakita sila, ratratin na lang daw sila mga kababayan. Alam niyo ang problema sa mga taong may hilig magbanta? Sila rin na natatakot mga kababayan sa sarili po nilang multo. Bakit? Akala ko ba matapang itong si Dado Clemente? Akala ko ba mga kababayan hindi niya kinatatakutan ng gobyerno? Bakit po ngayon? Sir, bakit po ngayon? Nagtatago po kayo. Akala ko po matapang po kayo. Bakit po parang stress na po ang mukha ninyo after po ninyo magbanta sa buhay ng mga vlogger at pagbantaan ang buhay ng presidente? Bakit po kayo nagtatago? Akala ko po ba kaya nyo pong harapin ang gobyerno po natin? At akala ko kaya nyo magpasimula ng civil war, yan po yung ipinagmamalaki ninyo. Pero bakit mukhang nagtatamang hinala po kayo at ina-assume po ninyo na kapag ka nakita kayo ng ating mga law enforcer, raratratin na lamang po kayo. At sinasabi nyo pa na ina-assume ninyo na may order na ganun. Di ba mga kababayan, napakalaki ng topak pag ganyan? Di ba, ipagpatuloy pa natin. Natsampahan kami, timbugin kami. Yun yung namin, yun yung estimate namin of the situation. Kasi lumalabas, kami lang ang tatayo Puta talaga yung buhay ito. Lalabas, walang gustong tumayo na matapang no? Sabi ni Kuya Yi, ayan pera-pera lang mga vloggers na yan. For the views, kahit lihis ang prinsipyo. Kaya nga po di ba? Kung titingnan natin mga kababayan, ang yabang-yabang niya nung isang araw. Nagbabanta pa siya sa buhay ng presidente. Nagpapakalat pa siya mga kababayan. Diba doon sa HSY nila, yung Memol Malware, sinasabi niya doon, may isa lang daw magalaw, magsasagawa siya ng civil war mga kababayan. Pero ngayon, nagtatago ka? Asan yung yabang mo? Diba, ipagpatuloy pa natin. Yun yung so we have to be careful. Alam niyo naman ako, Ranger, Intel Train, US Ranger, kaya operator. Kaya one step na ingat. Umakyat yung level ng threat. Parang yung grupo kasi ni Digong mga kababayan, ganito yung nakikita ko dyan Gagawa sila ng paninira sa gobyerno. Titirahin nila ang gobyerno. Pagka sila mga kababayan, sinampulan, magtatago isa-isa. Di nyo ba napapansin? Pamula nung binira ni Kibuloy mga kababayan ng gobyerno, nagtago siya. Hanggang sa nahuli siya. At sa mga kamay ni General Torre mga kababayan. Po sa pangunguna ni General Torre. And then ang sumunod namang bumira sa gobyerno ng bumira ay itong si Harry Roque.
And then nung nalaman yung kanya mga anomalies mga kababayan at alam ni Harry Roque masusukol siya, nagtago din mga kababayan. Tapos yung mga general pa, hindi ko naman nila lahat. Yung general na bumibira sa gobyerno na ngayon ay nagtatago na rin. Tapos mga kababayan na itong si Dado Clemente na akala mo naman siya ang Diyos at hawak niyang ang buong sambayan ng Pilipino mga kababayan at ang gobyerno kumura-murahin ng presidente, ngayon nagtatago na rin. Ano po, tapos ngayon, yung yabang niya mga kababayan wala na. Kasi nga nagtatago na siya. Ayan, lakas-lakas ng loob niya magbanta sa buhay ng presidente. Pero ngayon mga kababayan, nasasan siya ngayon? Diba, nagtatago na. At nag-a-assume, nagtatamang hinala na may rarat-rat sa kanya. Diba, ipagpatuloy pa natin. Sa buhay, no? So, ingat-ingat lang. So, yung nabibisit na rin namin yung mga kasama, mga FGF. Thank you sa support nyo, ha? Thank you sa mga kaibigan. Thank you sa mga naglabas ng manifesto, no? Love you, love you, love you all. Thank you. Buhay pa ako, buhay, oh. I decided to maintain silence para lumabas sa lungga yung mga kaaway. Kasi na-observe namin, maraming pinapasok sa amin na sa grupo, sa FGF, itong administration, maraming nakipag-meet, maraming kumakabit. Hindi ganon, Dado Clemente, kaya ka nanahimik kasi kinabahan ka sa naging aksyon ni General Torre. Hindi mo expected or hindi mo inaasahan nakakasuhan ka ni General Torre ng inciting to sedition. Mabigat-bigat na kaso yan. Lalo na at nanghihikayat ka ng kudita at panggugulo, rebellion laban sa gobyerno. Hindi mo inaasahan na ganon ang ikakaso sa'yo. Akala mo kasi libel lang, pero hindi mo expected na inciting to sedition ang isasampas pala sa yung kaso ni General Torre. Kaya ka kinakabahan at ngayon ay nagtatago. Yan ang totoo dyan. Ano po kaya ka biglang nanahimik at nabawasan yung yabang mo at pagmumura mo laban sa gobyerno? Diba, ipagpatuloy pa natin. Tapos yun yung with the intent na i-monitor yung kilos namin, yung galaw namin, i-monitor yung aming mga intensyon. So, nag-weed out kami ng mga hindi ka nais-nais, no? So, ano lang, at least nalaman namin. Tsaka dumaming troll, tsaka vlogger na bumibira sa akin. Okay lang yun, kasi screenshot lang ng screenshot yung mga kasama, no? Screenshot ng screenshot, pag umikot ang mundo, yari kayo. Yari talaga kayo. Good luck sa inyo. Kaso abutin ninyo. Kaso. Pagka nagkaroon ng People's Court, People's Congress, at People's... ngayon, kaso na. Dati gusto mo kaming ipapatay. Ngayon, kaso na. Kaso na yung gusto mong iano sa amin. Dati gustong-gusto mo kaming ipatumba. Pinagbabantaan mo pa mga buhay namin. Nung pinatulang ka at piniti ka, magkakaso ka na. Diba mga kababayan yan kasi? Yan yung sinasabi ko palagi na sana bawasan yung yabang pagka nasa social media. Kasi hindi to platform lang ni Dado Clemente mga kababayan. Darating at darating yung time na may mga makakaharap siya mga kababayan na pipitik sa kanya at masasaktan siya. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, etong nangyayari kay Dado Clemente na pinupuna siya ng mga vlogger, matinding stress po sa kanya to. Bakit? Kasi na-expose mga kababayan na saan ka ba naman nagkatala? Isa kang dating sundalo pero ganyan yung pag-uugali mo. Eto mga kababayan na, malaki ang pagrespeto at pagsuporta natin sa mga kababayan nating kasundaluhan. Pero nakakahiya lang kasi mga kababayan dahil merong isang nagsasabi na siya ay army, tapos yung kanyang pag-uugali ay ganito. Lantarang pambabastos at pang-aalipusta ang sinasabi po niya laban sa presidente ng Republika ng Pilipinas at lantarang pagyayabang at pagbabanta sa buhay ng ibang tao. Tapos ang ending, pag pinatulan, magtatago pala. Di ba, ipagpatuloy pa natin? Ano pa ba? People's Court, People's Congress. Tatlo yun eh. Sabi dito ni Kuya Ayi, ang feeling ni Dado VIP siya. Hanay ng mga Duterte, walang pagkakaiba kay Jonathan Morales na nagpapapansin sila ay drama na maingay dahil walang laman. Tama, pinagmamalaki pa na siya ay sundalo dati pero yung ugali naman niya mga kababayan, hindi po ganyan ang ugali ng isang sundalo. Lalo na kung ikaw ay nagkaroon ng medyo mataas na posisyon. Hindi po ganyan ang ugali. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Tulog pa ako So, ang ano doon, akala ninyo, ano kayo, panalo kayo. Hindi, nagse-self-destruct kayo. Administration, nagse-self-destruct kayo, BBM. Kasi, yung ginamit nyo pa si Torre,
nabastos tuloy yung pagiging general ng tao, ginagamit niyo si Torre. Torre, wala ka sa hulog eh, no? Salita-salita ka pa. Ang suggestion ko sa iyo, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magpa-interview, hindi mo alam yung sinasabi mo eh. No? Kung magpa-file kayo ng kaso, file kayo ng kaso, inciting to sedition, sana dinagdagan nyo, inciting nyo, rebellion, mga ganun, kompletuin nyo, tapon nyo lahat ng kaso sa akin, haharapin ko. No? Nagtatago ka nga ngayon eh. Nagtatago ka nga ngayon eh. Kita niyo mga kababayan ha, nanggigigil siya kay General Torre. Sinasabi niya na abuso daw yung pagiging general ni General Torre. Pero sinasabi niya din mga kababayan na wala daw sa hulog itong si General Torre kasi nagpapa-interview pa daw at dinidiscuss pa yung isinampang kaso laban po sa kanya mga kababayan. At hinihikayat niya pa etong si General Torre na ikaso na daw lahat ng pwedeng ikaso laban po sa kanya. At haharapin daw po niya. Kung haharapin niya yan mga kababayan, bakit siya nagtatago ngayon? Di ba dapat kung haharapin mo yan, harapin mo, hindi yung magtatago ka. Ngayon ang ending mga kababayan, nagtatago siya at nagtatamang hinala na may rarat-rat sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Offer sa akin na lawyer, pati lawyer's fees, sasagutin. Merong legal team na i-arrange. Tapos nun, pati pera, tinanggihan ko lahat. Hindi ako yung tipo na I will cower in fear. Mga loko-loko kayo, mga administration, ano? Ay, nako, ang hina ng utak ninyo talaga, no? Yung mga nag-a-advise sa kay BBM o kaya Kitamba, ano kayo eh, ang hina ng utak ninyo eh. Ay, meron pa kayong pa-connect sa akin na mag-suggest. Hindi, kasi eto mga kababayan, nasagutin lang natin yung sinasabi ni Dado Clemente. Alam niyo kung sino yung mahina ang utak? Yung katulad niya. Bakit mga kababayan? Ito pasintabi hindi re-respeto ko yung pagiging sundalo po niya, pero yung pagiging tao niya at kung paano siya magpakita ng ugali niya publicly, kung paano niya murahin ng presidente, hindi po karapat dapat irespeto yan. Ngayon mga kababayan, eto yan. Alam niyo sinasabi niya wala daw utak. Etong nag-a-advise kay PBBM at saka dito kay House Speaker. Pero kung titingnan natin, siya yung walang utak. Bakit? Dahil nung tumaas yung kanyang emosyon mga kababayan, nakalimutan niya na nanghihikayat na pala siya sa taong bayan na labanan ng gobyerno. Nakalimutan niya mga kababayan na yung ginagawa niya, yung mga pinagsasasabi niya, nanghihikayat na siya ng rebellion. At nanghihikayat na siya mga kababayan na manggulo, lumabas ang taong bayan, magrally at labanan ng gobyerno, kontrahin ang gobyerno. At hindi niya siguro alam na pwede siyang magkakaso ng mabigat dahil po doon. Diba mga kababayan, alam nyo, kung titingnan natin kapag tumataas yung emosyon niya, nawawala yung utak niya. Diba, ipagpatuloy pa natin. Suggest kay asylum, gagamitin nyo pa yung mga tao na inosente na magsasuggest na itakas ako, punta ako Malaysia. Maggago kayo, manggunggong. Hindi ako kagaya ni Bantag at ni Tebes o ni Pastor Kibuloy. Haharapin ko kayo. Kala ninyo. Binanatan si Kibulok mga kababayan. Ibig sabihin, nagtago talaga etong si Kibulok mga kababayan. Hindi daw siya katulad. Kasi may nag-alok daw sa kanya na dadalhin siya ng Malaysia para magtago. Sino kaya yung nag-alok na yan? Yan kaya yung mga kasamahan mo. Kasi ang gobyerno hindi gagawin yan. Mga kababayan, sa totoo lang, ang gobyerno hindi gagawin na makatakas etong si Dado Clemente sa Pilipinas pagkatapos ng lahat ng ginawa po niya. Hindi gagawin ng gobyerno yan. Pagbabayarin ka at kapag ka napatunay na nakumit mo talaga yung krimen na isinampa or yung kaso na isinampa ni General Torre laban sa'yo at ikaw ay nahatulang makulong, kailangan mo makulong sa Pilipinas. Hindi ka tutulungan ng gobyerno. Isa lang ang pwedeng tumulong sa'yo, yung mga taong ipinagtatanggol mo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Harapin ko kayo. Kasi tingnan nyo mga kababayan parang sinasabi niya dito, kung i-analyze natin to, parang sinasabi niya dito na yung taong tumutulong sa kanya, yun din yung mga taong tumulong kay Tebes, kay Kibuloy, at saka dito kay sino pa ba yung isang nagtago? Dito kina Roque mga kababayan, kay Tebes, kay Kibuloy, kay Roque, na mga nagtago mga kababayan. So parang iisang tao lang yung tinutukoy niya na tumulong, kaya nakaalis ng bansa yung mga yan, at kaya si Kibulok nakapagtago. Kasi alam naman natin mga kababayan, kung sino talaga yung obvious na kaya magtago sa mga ito. Kung sino yung tutulong, or malaki ang possible na tumulong sa mga ito para makapagtago or kaya makalabas ng bansa. Walang iba kung hindi yung mga ipinagtatanggol po nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang hudyat ko, pagka lumabas yung warrant of arrest, bababa ako, papakita ko, magpapunta ako sa kalsada. At sige, hulihin nyo ako. No? Okay lang sa akin, kahit patayin nyo ako, okay lang sa akin. Tapos na yung buhay ko anyway, matagal na akong patay. Manood kayo ng vlog ko kasi. Like, share, subscribe. Manood kayo ng vlog ko. Kasi ano yan
Nandun yung buong buhay ko. Kaya sana, Abuse kung ng nag-research kayo, manood kayo ng vlog, utusan yung mga bayaran na vlogger ninyo at mga troll, naknantokwa kayo. Galit Hindi ka, wala galit. kayong karespeto sa tao, no? Ganyan yung nature ninyo. Ayan, nakikita ng tao. Nagsisympathize yung tao sa akin. Yun eh. That's why it was Anong pakiramdam nang hindi ka nire-respeto? Humihingi ka pala ng respeto. Gusto mo pala, respetuhin ka namin eh. Gusto mo pala, respetuhin ka ng mga vlogger. Eh di dapat nire-respeto mo ang presidente. At dapat hindi ka ganyan na nagbabanta ka sa buhay ng mga vlogger. Nung pinatulang ka, umiiyak ka, humihingi ka ngayon ng respeto. Yan o mga kababayan, o kita nyo. Gusto pala niyang respetuhin siya. Pero siya mismo mga kababayan, hindi siya marunong rumespeto ng mga tao, lalo na ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung mura-murahin niya, tanga-tangahin niya mga kababayan, piay-piayin niya, ang presidente, ganun-ganun na lang. Tapos pag pinatulan siya, hindi daw siya nire-respeto. Yan o, gusto pala ng respeto pero hindi marunong rumespeto ng iba. Pagpatuloy pa natin. it is more beneficial na tahimik ako para makita mismo ng taong bayan yung kawalangyaan ninyong lahat. O yan, di nakikita. O ngayon, self-destruct kayo. Lalo kayong madadali. Sabi sa inyo, madadali kayo. Hanggang January na lang kayo. Yun yung tingin ko, yun yung basa ko. Eh, inintay lang namin si Trump eh. Oy, Trump! Happy oath-taking ha. Bukas ka na pala, no? Ano ba yan, 20? O, bukas na. 21 sa atin, 20. Oh, welcome to the presidency. We support you. FJF, support. Hindi, may nakita akong post mga kababayan na ito hindi ko pa sigurado pero ipapakita ko na lang muna sa inyo. Ano po kasi nakita ko lang to, wait lang ha. Ano yung sabi niya, hinihintay nyo si Trump? Pakita ko lang sa inyo to. Eto mga kababayan, may nakita kasi akong post. Eto may nakalagay pa nga na Inquirer Net eh. Ewan ko lang ha kung eto ay ano. Kayo na lang humusga. Sabi kasi dito mga kababayan, January 19, 2025. Isingit ko na lang din ha kasi nakita ko lang to. Sabi dito sa, ayan o, may nakalagay nga o, INQ today. Sabi dito mga kababayan, ito yung ano ha, ito yung, kung makikita nyo sa taas, ito. Meron sa may taas niya na may nakalagay na INQ today. Parang Inquirer Net ata yan mga kababayan. Sabi kasi dito, incoming 47th US President Donald J. Trump calls Philippine President sooner after inauguration to visit Philippines. As of January 19, 2025, 47th US President Donald J. Trump is planning to visit Philippines this 2025 to talk about important matters in the relation between Philippines and United States of America, which has not been discussed during Duterte administration because of China policy. Mga kababayan. So, ibig sabihin, parang sinasabi dito, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, parang sinasabi kasi dito mga kababayan, na pagkatapos manumpa nitong si Donald Trump, possible na bumisita siya dito sa Pilipinas. Una dito sa Pilipinas, para pag-usapan mga kababayan, yung mga bagay-bagay, lalo na yung relasyon ng Pilipinas at saka po ng United States na hindi dati natalakay nung panahon na si Duterte ang presidente ng bansa. Dahil nga, sa etong si Duterte mga kababayan, yung kanyang agenda ay nasa sa China. At alam naman po natin yung pulisiya dati ni Digong mga kababayan na inilayo niya ang Pilipinas sa United States at mas kumampi siya dun sa bansa mga kababayan na may lihim na pagnanasa sa teritoryo po natin. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, eto nakita ko lang, kayo na yung bahalang humusga. Hindi ko sinasabing legit yan at hindi ko rin sinasabing fake news po yan. Pero may nakalagay kasing logo mga kababayan. Siguro bukas laliman pa natin yung pagtatalakay about dito. Ano po, hahanap pa ako ng mga article na kukonect dyan. Yan lang naman ay nakita ko. Ano po, so ngayon, sinasabi ni Dado Clemente na tapos na daw ang pamumuno ni PBBM pagkaupo nitong si Donald Trump. Tingnan natin. Sa the presidency of Trump. Pero itong isang presidente, wala na, delikado ka na, laglag ka na, down you go, no? Mr. President, down you go. You will go down in history as the worst president ever. Ayan na naman. Si Biden. Si Biden. Wala akong sinabing bangag eh. Pagkabangag, ikaw. No? Ito, anong tawag dyan? May demensya. Yung mga sobra-sobrang senior. Ayun. Wala pinapumunta ganun eh. Pero at least okay pa ako. Si Trump is welcome by the international community. Now, as soon as Trump sits down as president,
Tapos yung gera sa Ukraine nga. In fact, luto na nga. Wala na si Zelensky. So, ano na si Zelensky. Okay na si Putin. So, magkabatiin dalawa. So, tigil yon. Yung Israel, ongoing yan. Aayusin din yan. Pero marunong si Trump eh. Aayusin niya itong China. Yung area dito sa atin, sa Pacific. So, para makipag-usap ang China, ang tingin ko, opinion ko lang, gusto nyo inciting to, to create his own foreign policy. Ang tingin ko dyan, si Trump, pagka kinausap si Presidency, hindi basta-basta makikipag-usap tong si Presidency ng China. So, kinakailangan may idangle si Trump na parang come on, hello, pare, usap tayo pare. O, Presidency, usap tayo. So, ang basa namin, ang idadangle dyan ni Trump, sige, tanggalin na si Bongbong. Good luck BBM, good luck, no? Kasi pagka nakaupo yan, yari ka BBM. Hindi ako yung kalaban mo, yung President ng United States ng Alam mo, pag umupo si Donald Trump, alam nyo kung sino mayayari? Yung mga gumagamit ng fentanyl. Kasi alam nyo mga kababayan, ang isa sa matinding pag-uusapan ni Donald Trump at saka nitong si Xi Jinping kapag ka nagkaroon sila ng pag-uusap mga kababayan, unang-una yung fentanyl. Dahil nga mga kababayan, ang pinaghihinalaan ni Donald Trump di umano na nagpapasok ng fentanyl sa United States mga kababayan ay walang iba kung hindi nanggagaling sa China. Di umano mga kababayan ha, di umano. So ngayon, yan po yung isa sa matindi po nilang pag-uusapan yung about fentanyl kasi ayaw ni Donald Trump mga kababayan sa fentanyl. Sino ba yung isa sa mismong nagsasabi na gumagamit ng fentanyl mga kababayan at halatado na kapag ka nagsasalita, naka-fentanyl. Di ba walang iba kung hindi di umano si Digong? Ano po, kaya si Digong ang isa sa pinaka-apektado dyan. At yung mga bumanat dati kay Donald Trump, mga nagmaliit at sinasabi na etong mga Amerikano, mga hipokrito, isa yan mga kababayan sa hindi nakalimutan ni Donald Trump. Ano po na kung saan sinayang ni Duterte yung malaking pagkakataon na dapat sana mga kababayan kaaliyado nating matibay ang Amerika nung panahon ni Digong. Kaso nga lang ang problema, mas inuna ni Digong na kumampi sa China kaysa pakinggan etong si Donald Trump. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kalaban mo, galit sa bangag. Galit sa bangag. Ayaw niya ng nagdodroga. In fact, ang i-adapt ni Trump na sa drug war ay yung Digong tawag doon, model. Digong model. Duterte model ng drug war. Gustong-gusto ni Trump. Yung Digong model ng drug war ng Pilipinas. Ano meron doon sa Digong model? Kamay na bakal, no? Kamay na bakal. Talagang matakot ka. Kung nagdodroga ka, iluluwa mo na lahat. No? Kaya nga, kamay na bakal na pagdating kay Michael Yang ay lumalambot. Ipinagmamalaki nila yung kamay na bakal ni Digong na ang kaya lang dapuan yung mga kababayan nating pobre na katulad natin, pero pagdating do sa mga alleged drug lord na katulad ni Michael Yang, lumalambot mga kababayan. Delikado ka BBM. Sabi sa'yo mag-hair follicle ka Wala ka na. Tapos kayo yung mga kasama mo. Kaya nga Armed Forces and PNP, the first order of the day, pagka umikot ang gulong, no? Pagka umikot ang gulong at napuno na ang taong bayan and they to take command of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Kayong mga nandyan, magtimbang-timbang na kayo, galit na ang taong bayan, hindi ako yung galit. Galit na yung taong bayan. Kung wala kayong pakiramdam, sorry sa inyo, good luck. Now, ang taong bayan, ay Dato, gusto mo ba ipakita ko sa iyo na sinungaling ka? Alam ko naman mga kababayan na nakamonitor sa atin yung mga yan. Eto Dato, gusto mo ipakita ko sa iyo na sinungaling ka. Eto mga kababayan press 1 nga kung galit kayo kay Dado Clemente. Eto, press 1 kung galit kayo kay Dado Clemente kasi tingin nyo parang may topak na. Eto, press 1 kung sa tingin niyo galit kayo kay Dado Clemente at sa tingin nyo may topak na mga kababayan. Press 2 kung buo pa rin ang tiwala ninyo. Eto, press 1 muna Press 1 mga kababayan kung galit kayo kay Dado Clemente. Press 2 kung hindi. Ayan. Press 1 kung galit kayo kay Dado Clemente at dapat na siyang makulong dahil sa panghihikayat niya na manggulo ang taong bayan at labanan ng gobyerno. Ayan, press 2 kung ayaw nyo siyang makulong. Eto, Dado Clemente dito patutunayan kung sinungaling ka, tingnan mo yung nasa gilid ng video mo. Marami ang nagpipress 1, marami ang sa mga kababayang Pilipino natin ang gusto kang makulong at gustong pagbayaran yung kayabangan mo dahil nang hihikayat ka ng rebellion at manggulo ang taong bayan, lumabas ang taong bayan at labanan ng gobyerno. Eto,
Marami sa mga kababayan natin ang hindi natutuwa. Ibig sabihin, kung marami sa mga kababayan natin ang hindi natutuwa sa'yo, fake news yung sinasabi mo. Nagalit na ang taong bayan sa gobyerno. Eto, They will recall the armed forces, I believe, no? They will recall the armed forces, take command of the armed forces, at yung mga ayaw mag-command, you will be retired. Under investigation, pending investigation, and forfeiture of your pay and your benefits. Yung pension nyo, mawala. Yun yung basa ko sa mga kababayan natin. Spokesperson ako no? Yun yung dating, yun yung nilalango yung kapi ko. Yun yung dating, so delikado kayo. That's why, enough, AFP-PNP, enough of the doing nothing model, no? Enough. You have sworn to protect, to uphold the Constitution. You have sworn to protect, serve and protect the Filipino people. Maliwanag sa ating saligang batas. Had you stated that you are for the Filipino people, and if you have acted in behalf of the Filipino people, hindi mawawala yung ginto. Hindi mananakawan yung PCSO. Because this dates back to December. Remember, in December, nag-withdrawal of support ako? 20 mil lang yung pumirma. So, walang kumilos walang kumikilos. So, hindi mawawala yung PhilHealth na yan, yung 60 billion. Hindi mawawala yung, walang yung ano na yan, yung flood control project na walang bakal, no? Hindi magkakaroon ng mga insertion sa budget ng 2020. kine-question kasi nila mga kababayan yung mga flood control project. Pero alam naman natin, ito natalakay ko naman sa inyo yan. Ginamit pa nga natin yung video nitong si former Senator Ping Lacson, mga kababayan. Ipinakita ko sa inyo na talagang nakita natin kung gaano kalaki ang budget ng mga flood control project nung panahon ni Duterte. Ang tanong mga kababayan, nasaan yung mga flood control kung napakalaki ng inilaang budget dyan ng panahon ng Duterte administration? Lalo na doon kay Pulong, mga kababayan, 51 billion. Nasaan yung mga flood control project? Wala. Kasi nga, hindi alam kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Ano po, tapos ngayon, na si PBBM yung naging presidente, isinisisi nila kay PBBM kung bakit walang mga bakal, yung mga flood control project. Nung panahon nga ni Duterte, mga kababayan, ginagawa yan at pinaglaanan ng napakaraming budget. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Before, hindi maano yun, naayos sana yun, na-repeal sana yung 2024 budget. Ngayon, nasa 2025 budget tayo. At puno ng blanco. Blankong cheque, blankong pages. Ano nang pinirmahan ni BBM? Kayong lahat na pumirma dyan, bitay kayo. Eto, natalakay na natin yan kanina. Bakit? Because you have conspired. Ako, ano lang ako? Inciting. Kayo, conspiring to plunder the country. Mabigat yung offense nyo. Ako makulong ako. Kung pepekehin nyo yung kaso ko, kukulong nyo ako, okay lang, lalaya ako, buhay ako. Kayo, bitay kayo sa taong bayan. Because yung taong bayan, mag-ano ng death penalty, magpapasa ng death penalty. In the event na yung taong bayan naglabasan niya sa kalsada en masse, and pumanig yung armed forces at yung PNP, kasi no choice ang AFP at PNP. Ang gusto ni Dado, mga kababayan, bitayin yung mga politikong may kaso ng plunder or yung mga politiko na may aligasyon ng plunder dahil sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, mga kababayan, kung maisa sa katuparan itong gusto ni Dado Clemente na mabitay yung mga tao or yung mga politiko na sangkot sa plunder or pagnanakaw o pandarambong ng pera ng mamamayan, sa tingin nyo, sino dapat ang unang bitayin? Eto, comment below, mga kababayan. Comment below nga kung sa tingin niyo kung sino yung una dapat na anuhan, nahatula nung sinasabi nitong si Dado Clemente. Comment ka, mga kababayan, sa comment section. Malaya kayo makapag-comment. Babasahin natin yan ngayon para maintindihan ni Dado Clemente kung ano yung sinasabi niya. Sa dami, mga kababayan, ano po, sa dami, lalo na yung matinding aligasyon ngayon, sa ating, ito, ang dami nagko-comment ng Sara Duterte, si Sara at saka si Digong. Sara, mga kababayan, dami nagko-comment ng Sara dito. Kapag ka na isa katuparan yung gusto mo, ang una dapat mabibitay dyan, yung kumamal ng pera ng mamamayan at hindi maipaliwanag kung saan napunta. Kaya mag-isip ka ng maraming beses, Dado Clemente, dahil pag natuluyan, bita yung sinusuportahan mo. Because kung hindi sila gagalaw, they will face the challenge of obsolescence. Ilang vlog ko na in-explain yan. Ma-obsolete kayo. Because nasa taong bayan, yung kapangyarihan. Intindihin nyo yung nakikinig. Nasa taong bayan yung kapangyarihan. Hindi pwede na kayo masunod AFP. Tao kayo ng taong bayan. Pinapasweldoan kayo ng taong bayan. Yan, inciting na naman. Sige, kaso kayo ng kaso, okay lang. Bato nyo sa akin lahat. You are weaponizing the Revised Penal Code, all Philippine laws, and the Constitution,
against me, against the Filipino people. And that should end. Hindi na pwede yung playbook ninyo na ginawa nyo kay Bantag. Bababa si Bantag. Bababa yan. Bantag. DJ Bantag. Manda ka. Pagka ito, nagsabay-sabay. Sumama ka, bumaba ka. Bigyan ka namin ng safe conduct pass. Bigyan ka ng PNP ng safe conduct pass. Tebes, bumaba ka. Bigyan ka rin ng safe conduct pass. Lumabas kayo. Pero walang promise ng ng posisyon ha. Gagawin nyo lang to para sa taong bayan You shout out. Inciting to sedition naman. Pangatlo. Sige, bahala kayo. Kasuhan nyo. Kita nyo mga kababayan ha, ito yung isang dahilan kung bakit marami din ang dumidikit ngayon sa mga Duterte. Kung bakit yung iba na mga nawala sa gobyerno, mga sinipa sa gobyerno dahil may mga ginawang anomalya, yung mga dating kaalyado ni PBBM na ngayon ay kaalyado na ni Duterte, kaya kasi sila nagpapapansin ngayon sa mga Duterte. Nadulas na si Dado Clemente mga kababayan yung pagkakasabi niyang pero walang posisyon, kasi yung mga dumidikit ngayon kay Duterte, gustong magkaroon ng posisyon kapag ka naging presidente etong si Sara. Kaya nga todo ang pagtatanggol dyan ni Panelo tsaka ni Roque at tsaka nitong si Vic Rodriguez. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, kaya sila dumidikit sa mga Duterte kasi expected nila, iniisip nila na magiging presidente si Sara at kapag ka naging presidente si Sara, mabibigyan sila ng posisyon sa gobyerno. Yan po yung iniisip nila. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nyo ako nakasuhan. Sino tinakot nyo? Ang hudyat is, hinihintay ko nga yung warrant of arrest Hintay ko, yun yung hudyat ko No? Subukan nyo. Kasi hindi ako magtatago. Lalabas ako, papakita ko sarili ko. Ay, prosesan nyo ako. Sino tinakot nyo? Tingnan natin Eto, babalikan natin na itong bidyong ito ni Dado Clemente kapag lumabas na yung arrest warrant. Sana, mga kababayan, si General Torre pa rin ang in charge kapag lumabas na yung arrest warrant niya. At sana si General Torre yung aaresto at magpuposa sa kanya. Para naman makita natin mga kababayan kung hanggang saan ang yabang nitong si Dado Clemente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kayo ang nagbabiolate ng batas. Kayo ang ng konstitusyon. Bumaboy. Kayo bumaboy ng mga agency. Kayo bumaboy ng mga tao. Pati yung mga Pilipino ngayon nagbablog. Putya bayaran. Anong klase? Sinira ninyo yung moral fiber ng taong bayan. And now we have a hard job to correct that. Sinira nyo Ang pinag-usapan nga namin, ayusin ba natin to na yung mga vlogger na yan paparusahan kasama ng mga na conspiring to commit plunder kasi tumatangguin pera o whatever. Ang laki ng galit sa amin ni Dado Clemente. Kasi na-expose Na-expose kasi siya mga kababayan na may topak siya. Yun ang tunay dyan. Di umano. Ano po kasi kita naman natin na masyadong mataas yung emosyon niya. At ang taong mataas ang emosyon, sobrang taas ng emosyon, na nagsasalita ng kung ano-ano mga kababayan. May nag-comment pa nga dito, may topak daw sa kanyang Di ba yung mga tao mga kababayan na nakakapagsasalita ng ganito, talagang napakataas ng topak. Tapos ngayon, pinatulang ka ng mga vlogger, para kang balot sibuyas na umiiyak dyan. Di ba ipagpatuloy pa natin? So, mag-iikot ang gulong. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga vlogger na bayaran, mga troll. Screenshot lang ngayon ang nangyayari. Pero pagdating ng malapit na, takdang araw, malapit na, kayo ay sasamain. Kaya magbagong buhay kayo, mga Pilipinong halang ang bituka, mga Pilipinong walang kakwenta-kwenta. Because hindi pwedeng mangyari na ang Pilipino ay mauuwi sa mga bangag, mauuwi sa mga walang katorya-toryang Pilipino na pera lang ang habol, pera lang kayo. Mga plunderer, mga komunista, tatapusin namin to. Hindi, ang buhay ako, kaya patayin nyo ako. Maraming kagaya ko, lalabas. Maraming kagaya ko. Ano kala ninyo, biro-biro ito? Babanatan nyo pa ako ng inciting to sedition. Ay, lako. Kaya sabi ko, wag na, ayo. Tapos sabi, hindi, serious kami, para para makalabang ka. Hindi, ang laban nito, wala na. Tuloy-tuloy ito na tatapusin to. Kasi yung problema, pag ako, nakisakay ako sa ninyo, sa gusto nyo sistema, ba't ko re-respetuhin yan, yung batas na yan, kung kayo mismo binaboy nyo? Anong klase kayo? Double standard? Ha? Kayo nagnanakaw? Ang dami yung ninakaw, kinulimbat, nagdodroga ka, Malacanang. Tapos nun nagbabayad kayo ng mga troll, dapat yan, death penalty din yung mag-maintain ng troll farm. Ha? Death penalty din yan. Alam niya mga kababayan, eto yan Di ba nagkaroon ng, nakalimutan ko lang yung House Bill mga kababayan, na kung saan anti-troll farm bill. Na kung saan, sino ba yung mga unang nag-react nung pinag-usapan yung about sa House Bill na yon. Nakalimutan ko lang kung anong House Bill yon mga kababayan, pero natalakay natin yun dito. Ngayon, di ba ang unang nag-react daw si Harry Roque? Ano yung sabi ni Harry Roque? Masasagasaan yung freedom of expression kapag naipasa yung bill na yan. Kasi mapapatahimik na at hindi na mahahayaang magsalita ang taong bayan kung ano yung opinion na gusto nilang sabihin.
Eh sino ngayon mga kababayan yung may troll farm na inaalagaan? Ang palasyo ba? Ang Malacanang ba? Kami ba ay binabayaran ng palasyo? Binabayaran ba kami ng Malacanang? Kaya nga ito yung hamon natin sa lahat eh. Maglabas sila ng resibo, patunayan nila kung kami ay binabayaran ng Malacanang. Kaya nga mga kababayan, ito sinasabi ko, tayo ay hindi BBM vlogger. Kapag ka sinabi kasi BBM vlogger, binabayaran ni PBBM. Tayo mga kababayan, mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno at ipinagtatanggol ang gobyerno laban sa may mga topak na taong katulad nito. Yan tayo mga kababayan. Kaya nga kita nyo, kung kailan lang natin gustong mag-vlog, doon lang tayo magbablog. Hindi tayo nakakapag-vlog mga kababayan ng araw-araw ng katulad ng ginagawa ni Maharlika at ginagawa ng mga bayarang vlogger. Ano po, nakatulad nitong Senadado Clementeng ito. Kasi nga mga kababayan, kapag ka maganda lang yung topic, yun lang tinatalakay natin mga kababayan at ipinapaalam natin sa taong bayan kung ano ba ang katotohanan sa mga topic na ito. Ang katotohanan dito mga kababayan, natatakot na si Dado Clemente dahil sinampulan siya ni General Torre. Kaya ganito yung reaction niya ngayon. Pagka lumabok ang taong bayan at sinuportahan ang, ang bagong administration, ay good luck sa inyo. Because if I will be there to advise, Madam President, if I will be there to advise, I will advise you a lot of things. There are a lot of things to do. Ang daming dapat ayusin. Congress, wala na yung party list. Kaya sorry doon sa mga tumatakbo ha. Sorry. Sara yung Congress na yan kasi it has been a symbol of corruption. Congress is a symbol of tyranny, of abuse of power, no? 2,000 lang ang boto nyo, ang yayabang ninyo, titirahin nyo yung 32 million ng boto at yung mga Pilipino na naniniwala sa mainstream media, wala nang 32 million si Sara. Kaya lang siya nagkaroon ng 32 million ang maraming bumoto sa kanya at nagtiwala sa kanya ay mga Marcos loyalists. Pero sa ginawa niya kay PBBM, tingnan natin kung may 32 million pa siya pagdating ng eleksyon. Baka nga matalo ka pa ni Tulfo kapag ka nakalaban mo si Tulfo. Baka nga matalo pa siya mga kababayan ni Raffy Tulfo kung tatakbo si Raffy Tulfo sa pagka-presidente sa darating na 2028 presidential election. Kasi hindi na susuportahan si Sara Duterte mga kababayan ng mga Marcos loyalist, ng mga Ilocano. Dahil kitang-kita ng mga Ilocano kung paano bastusin si Apo Lakay ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, ang magiging political career ni Sara Duterte pagdating ng 2028 talagang 50-50. Hindi alam kung mananalo siya or hindi. Dahil wala na siyang 32 million. Kaya yung sinasabi nila, ipinagmamayabang nila na 32 million, wala na po yan ngayon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Media, may kalalagyan din kayo. You are not serving the Filipino people. Binigyan kayo ng franchise para mag-deliver ng tama, unbiased na balita. Ang ginagawa ninyo, you are tampering with the brain of the Filipino people. Mga wala kayong kakwenta-kwenta mga And it has to stop. It will stop. The Filipino people will stop it, no? Kahit ako wala dyan. Hindi ako yung Ang kalaban nyo is the ideal na ang taong bayan gusto nang ituwid ang Pilipinas. Hindi Dado Enrique ang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo, amplifier lang ako mga kababayan, amplifier, mga BBM, ha? Taga-ganyan lang ako. Inspirasyon lang ako. Ang kalaban ninyo is the dawning of a new generation, a new breed of Filipinos who will not let this pass by. Tatapusin to ng taong bayan. Kahit anong kaso ilaglag ninyo. Hindi ako yung issue. Ang issue kayo. Kayong mga durugista, kayong mga magnanakaw, kayong komunista, kayong mga abuso. Gago kayo Kayo na yung gumawa ng kalokohan, kayo pa yung tama. Mga ulul kayo. Sira ulo kayo, babaliktarin nyo pa ako. Ulul. Gago kayo. Hindi kasi ang pinag-uusapan dito mga kababayan, hindi yung pagnanakaw Hindi yung mga pulboronic video, hindi yan yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung isinampang kaso ni General Torre na inciting to sedition dito kay Dado Clemente dahil sa kadaldalan at mga kabulastugan na lumalabas sa bibig ditong si Dado Clemente na pagmumura, panghihikayat sa taong bayan na magsagawa ng kudita, ng rebellion at labanan ng gobyerno. Kaya sa mga kababayan sinampahan ng inciting to sedition kasi nanghihikayat siya ng kaguluhan. Hinihikayat niya ang taong bayan na lumabas at mag-aklas at labanan ng gobyerno. Kaya sa sinampahan ng ganyang klase ng kaso. At alam niya siguro kasi dati siyang sundalo, alam naman niya siguro mga kababayan na mali yung kanyang ginawa. Hindi lang niya matanggap na sinampulan siya ni General Torre. Akala niya kasi VIP siya. Pakiramdam niya, VIP siya na walang makakaano sa kanya mga kababayan. Untouchable. Yun yung pakiramdam nitong si Dado Clemente. Pero nung pinatulan siya ni General Torre, hindi niya matanggap na si General Torre mga kababayan ang nagdemanda pa sa kanya.
Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung makikita ninyo, siguro putulin na natin to dito at ibang usapin na yung mga babanggitin niya dyan. Eh maliwanag naman, sinasabi niya dito mga kababayan na ayon sa kanya, nagtatamang hinala na siya na kaya hindi siya mga kababayan basta makalabas at kaya hindi siya makagamit ng cellphone kasi nakamonitor daw yung kanyang cellphone mga kababayan at nag-aalala na sa kanya yung kanyang asawa. So siguro nagtatago etong si Dado Clemente mga kababayan at nagtatamang hinala na may raratrarat sa kanya kapag ka siya ay lumabas. At sinasabi niya dito na galit na daw ang sambayan ng Pilipino sa gobyerno, pero kung titingnan po natin mga kababayan, eh mas lalong galit na galit ang taong bayan doon po sa mga taong kumakamal ng pera ng mamamayan at hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Mas matibay yung kay Sara Duterte kumpara sa sa accusation nitong Senadado Clemente laban po sa gobyerno. Yung kay Sara Duterte kasi dumaan sa mga investigasyon, mga kababayan, at binigyan siya ng maraming pagkakataon sa harap ng publiko na magpaliwanag pero hindi niya po ginawa. Kaya nga mga kababayan, ang kalaban ni Sara Duterte ngayon ay ang taong bayan kasi interes ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Yung perang pinaghirapan ng mga taxpayers na dapat masagot kung saan po napunta. At ngayon mga kababayan, etong si Dado Clemente maliwanag sa sikat ng araw na nagtatago po. At nag-iingat kasi nga, ayon din sa kanya, hindi na siya gumagamit ng telepono kasi nakamonitor daw.